Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pensyon sa inyong bank account, pakiusap, huwag na huwag kayong lalayo sa video na ito ngayon. Dahil simula ngayong Marso 2026, may mga bagong patakaran ang ilang bangko rito sa Pilipinas na direktang nakakaapekto sa paraan ng pagpasok ng inyong SSS pensyon. At ang mas nakakatakot pa, marami sa ating mga lolo at lola ang hindi pa nababalitaan tungkol dito. Nandoon na ang pera pero hindi mapukpok, na-hold, na-freeze, o mas malala pa, na-return sa SSS ng walang abiso. Isipin ninyo ang nangyari kay Aling Nena mula Cavite. 72 taong gulang na siya, byuda, at ang kanyang 6,000 na monthly SSS pensyon ang tanging pinagkukunan ng kanyang pang-araw-araw na gastos. Noong Marso 2026, hindi pumasok ang kanyang pensyon sa ATM. Pumunta siya sa bangko, naghintay ng 3 oras, at sinabihan lang siya na on hold ang account dahil hindi na-update ang kanyang KYC, ang Know Your Customer Requirements. 3 linggo ang lumipas bago niya natanggap ang kanyang pera. 3 linggo na walang pantawid ng ulam, walang gamot, walang maibayad sa upa. Hindi dapat mangyari iyon sa kahit sino sa inyo. Kaya ngayon dito sa video na ito, pag-uusapan nating lahat ang mga bagong bank rules na ito, kung ano ang eksaktong nagbago, kung bakit nagbago ito, kung sino ang apektado, at pinakamahalaga, kung ano ang kailangan ninyong gawin ngayon para hindi ma-hold ang inyong pensyon. Mag-iwan kayo ng sandali para sa inyong sarili. Magkape muna kayo, umupo, at pakinggan natin ito ng maayos. Para maunawaan natin kung bakit biglang nagbabago ang mga bangko ngayong Marso 2026, kailangan nating balikan ang isang direksyon mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP. Noong nakaraang taon, nagpalabas ang BSP ng mas mahigpit na alituntunin para sa lahat ng bangko pagdating sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng kanilang mga depositor, lalo na ang mga may edad na at mga pensyonado. Ito ay bahagi ng mas malawak na programa laban sa money laundering at financial fraud na sadyang tumataas ang bilang sa buong bansa. Ang resulta? Ang mga bangko, maging malaki man o maliit, maging ito man ay BDO, Metrobank, Land Bank, PNB o ang inyong lokal na rural bank, ay inaatasan na i-update ang impormasyon ng lahat ng account holders. Kung ang inyong account ay hindi na-update sa loob ng 2 o 3 taon, o kung kulang ang inyong submitted na dokumento, ang bangko ay may karapatang mag-place ng temporary hold sa inyong account, kasama na ang papasok na pension deposits mula sa SSS. Hindi ito kasamaan ng loob ng mga bangko, ito ay patakaran ng gobyerno. Pero ang problema ay hindi lahat ng seniors ay naabisuhan ng maayos. Marami ang nakatanggap ng sulat na hindi nila nabasa or nakatanggap ng text message na naisip nilang scam. At kayong mga seniors na alam nating madalas ay hindi nakatingin sa email or online banking, kayo ang pinakaapektado dito. Ngayon, tingnan nating mabuti kung sino talaga ang maaaring maapektado ng bagong bank rules na ito. Una, kung ang inyong SSS pension ay direktang credited sa inyong bangko, kahit ito ay regular savings account, ATM account, o kahit UMID-linked account, kailangan ninyong i-check ang status ng inyong account ngayon din. Pangalawa, kung hindi kayo nakapag-update ng inyong valid ID sa inyong bangko sa nakaraang 2 o 3 taon, malamang ay may notice na naghihintay sa inyo, sa bangko man, sa inyong registered address, o sa inyong mobile number. Ayon sa maraming ulat, ang mga accounts na pinaka-common na minahold ay yung mga may hawak na seniors na mahigit 70 taong gulang, yung mga accounts na walang kamakailang transaksyon maliban sa monthly pension deposit, at yung mga accounts na nakaregister pa rin sa lumang address o lumang numero ng telepono. Pangatlo, kung kayo ay nakatira na sa ibang lugar kaysa doon sa bangko kung saan nakarehistro ang inyong account, halimbawa, lumipat kayo mula Maynila papuntang probinsya, mas mataas ang tsansa na hindi kayo naabisuhan ng inyong bangko. Ang mga sulat at notices ay pinadala pa rin sa lumang address. At isa pa,
Kung kayo ay tumatanggap ng pensyon na nasa pagitan ng 3,000 hanggang 20,000 bawat buwan, kayo ay nasa tamang edad at income bracket na pinaka-targeted ng bagong patakaran na ito, kaya wag nating ipagpaliban ang pag-aksyon. Bago tayo pumunta sa mga dapat ninyong gawin, pag-usapan natin sandali ang tungkol sa pension amounts. Dahil importanteng malaman ninyo kung gaano kalaki ang pera na posibleng ma-hold kung hindi kayo kumilos. Ang pinakamababang SSS pension ngayon ay nasa 2,000 bawat buwan para sa mga may mas mababang contributions. Pero para sa karamihan ng ating mga seniors na nakapag-contribute ng mahigit 10 taon, ang average monthly pension ay nasa pagitan ng 4,500 hanggang 8,000. Kung kayo naman ay nakapag-contribute ng matagal, halimbawa 20 o 30 taon, ang inyong pensyon ay maaaring umabot sa 12,000 hanggang 18,000 bawat buwan. May mga pensyonado pa na nakakatanggap ng 20,000 pataas, lalo na ang mga dating may mataas na sahod. Ngayon, isipin na lang ninyo, kung na-hold ang inyong account ng isang buwan, iyon ay 6,000, 10,000 o kahit 15,000 na hindi ninyo matatanggap sa tamang oras. Para sa ating mga seniors na wala ng ibang pinagkukunan ng kita, kahit isang linggo na pagkaantala ay malaking epekto na. Ang gamot, ang pagkain, ang bayad sa kuryente, lahat iyon ay naghihintay. At hindi pa natin kasama dito ang iba pang benepisyo, ang 13th month pension na ibinibigay tuwing Disyembre, ang 1,000 na annual cash gift, at para sa mga may edad na 80 at pataas, ang higher monthly credit na ibinibigay ng SSS. Lahat ng ito ay napupunta sa parehong bank account. Kaya kung na-hold ang account, na-hold din ang lahat ng ito. Okay mga kaibigan, pumunta na tayo sa pinaka-importanting bahagi ng video na ito, ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin ngayon, bago pa man mag-March 2026 o kahit ngayon na kung nanonood kayo ng mas malaon. Ang unang hakbang ay ang puntahan ang inyong bangko ng personal. Huwag mag-rely sa telepono o online. Pumunta kayo mismo magdala ng 2 valid ID. Ito ay maaaring UMID, Senior Citizen ID, passport o driver's license, at sabihin sa teller na gusto ninyong i-verify or i-update ang inyong KYC information. Magtanong kung may pending notice o hold request sa inyong account. Huwag mahiyang magtanong, ito ang inyong pera at may karapatan kayong malaman ang lahat. Ang pangalawang hakbang ay i-update ang inyong contact information. Tiyaking ang inyong registered mobile number at address sa bangko ay kasalukuyan at tama. Kapag nagpadala ng notice ang bangko, ito ang gagamitin nila. Kung hindi updated, hindi kayo maabisuhan at hindi ninyo malalaman na may problema pala. Ang pangatlong hakbang ay i-check din ang inyong SSS record online o sa pinakamalapit na SSS branch. Tiyakin na ang inyong disbursement account, ang bank account kung saan napupunta ang pension, ay aktibo, verified, at hindi naka-flag para sa anumang rason. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng My SSS Portal Online o humingi ng tulong sa SSS branch na magdala kayo ng inyong UMID at passbook o ATM card. Ang ika-4 na hakbang, at ito ay para sa mga mas advanced na gusto nilang protektahan ang kanilang sarili, ay ang mag-open ng backup account sa ibang bangko. Halimbawa, kung ang inyong primary pension account ay sa BDO, maaari kayong mag-open ng Land Bank or DBP account bilang backup. Pagkatapos, i-update ang inyong SSS disbursement account sa pangalawang bangko habang pinapanatili ang una. Sa ganitong paraan, kung may problema sa isang bangko, may backup kayo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi pinag-uusapan sa ibang mga videos, ang clawbacks o ang posibilidad na bawiin ng SSS ang pensyon na natanggap na ninyo. Ito ay nangyayari sa ilang partikular na sitwasyon at kailangan ninyong malaman ito para hindi kayo magulat. Ang una ay kung patuloy na natanggap ng isang pensyonado ang buwan ng pensyon kahit namatay na siya at ang pamilya ay hindi agad nag-report sa SSS. Kapag nalaman ng SSS ito at malalaman nila, hihingiin nila ang lahat ng pensyon na natanggap pagkatapos ng petsa ng kamatayan. Ito ay maaaring magkahalaga ng daan-daang libo
at karaniwang ibinabawas ito sa death benefits o sa anumang natitirang SSS claims ng pamilya. Ang ikalawa ay kung nagbabago ang inyong civil status o dependents na hindi ninyo na-update sa SSS. Ang ilang mga benepisyo ay nakabatay sa bilang ng inyong dependents. Kung nagbago ito, halimbawa, ang isang dependent ay nagtrabaho na at may sarili na sa buhay at hindi ninyo na-report, maaring may overpayment na magaganap. At ang ikatlo, ito ay para sa ating mga seniors na nagtatrabaho pa rin kahit nagre-receive na ng pension. Kung kayo ay nagtatrabaho bilang regular na empleyado at tinatanggap ang pension ng sabay-sabay ng hindi nag-report sa SSS, posibleng may adjustment na gagawin sa inyong pension amount. Ang batas ay nagpapahintulot sa pensyon habang nagtatrabaho, pero may mga alituntunin na dapat sundin. Alam nating lahat na ang pumunta sa SSS office ay maaaring nakakapagod, mahaba ang pila, mainit, at minsan hindi pa rin masagot ang inyong tanong. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang ilang praktikal na tips para gawing mas madali ang inyong biyahe sa SSS. Una, pumunta sa SSS office ng mas maaga. Ideally ay nandoon na kayo bandang 7:30 ng umaga bago pa man mag-abubot ang pila. Magdala ng lahat ng inyong dokumento, UMID, passbook o ATM card, birth certificate, at kahit photocopy ng mga ito. Huwag pumunta ng walang complete na requirements dahil ibabalik lang kayo. Pangalawa, huwag mong kalimutang magdala ng isang kasama, maaaring anak, apo, o kahit isang kapitbahay na mapagkakatiwalaan. Hindi dahil hindi kayo kaya, kundi dahil makakatulong sila sa mga form at sa pag-navigate ng sistema. At kung may senior citizen priority lane ang SSS branch sa inyong lugar, gamitin ninyo ito. Karapatan ninyo iyon. Pangatlo, kung posible, gamitin ang My SSS online portal para sa mga simpleng inquiries. Maaari ninyong i-check ang inyong pension amount, ang inyong disbursement account details, at ang inyong contribution history nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Humingi sa inyong anak o apo na tulungan kayong mag-setup ng online account kung wala pa kayo niyan. Bago tayo mag-wrap up, gusto ko ring ibahagi sa inyo ang ilang mga paraan para ma-maximize ang inyong retirement income. Hindi lang ang SSS pension, kundi pati na rin ang iba pang benepisyo na posibleng hindi ninyo natatanggap ngayon. Una, tiyakin na naka-enroll kayo sa SSS Flexi Fund kung nag-contribute kayo nito nung nagtatrabaho pa kayo. Ito ay isang separadong fund na kumikita ng interest at maaaring ma-withdraw sa inyong retirement. Maraming seniors ang hindi alam na may ganitong pera pala sila sa SSS. Pangalawa, kung kayo ay 60 taong gulang at hindi pa tumatanggap ng pensyon, tingnan kung mas makakatipid kayo sa long run kung maghihintay pa hanggang 65 bago mag-claim. Sa maraming kaso, ang pension amount ay mas malaki kung mas matagal ninyong hinintay ang pag-claim dahil ang formula ng SSS ay isinasaalang-alang ang inyong edad at average monthly salary credit. Pangatlo, huwag kalimutang i-claim ang inyong Medigrant, ang 500 na quarterly medical allowance mula sa SSS para sa mga pension recipients. Maraming seniors ang hindi ito natatanggap dahil hindi nila alam na umairal ito. Tanungin ninyo ito sa inyong SSS branch. At bilang panghuli, kung namatay na ang inyong asawa at siya ay dating SSS member, maaari kayong maging entitled sa survivor's pension. Ito ay isang buwanang pensyon na ang halaga ay base sa contribution ng inyong yumaong asawa. Huwag ninyong hayaang mapabayaan ang perang ito. Mga kaibigan, ang mensahe ko sa inyo ngayon ay simple lang. Huwag ninyong ipagpaliban ang pag-aaksyon. Ang mga bagong bank rules na ito ay totoo. At ang epekto nito sa inyong monthly pension ay magiging totoo rin, lalo na kung hindi kayo kumilos. Pumunta sa inyong bangko, i-update ang inyong impormasyon, i-check ang inyong SSS records, at ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, at kapwa seniors na kailangan ng impormasyong ito. Kayo ay hindi lang mga pensyonado. Kayo ay mga taong nagtatrabaho ng maraming taon para sa pamilya ninyo at para sa bansang ito. Karapat-dapat kayong makatanggap ng bawat sentimo ng inyong sweat equity, on time, walang abala,
walang hold, walang putol. Iyan ang inyong karapatan at iyan ang aming pangako na patuloy naming ipagpaliwanag ang mga bagay na ito sa wikang naiintindihan ninyo, sa tono na parang kaibigan. Kung may mga tanong kayo, ilagay ninyo sa comments sa ibaba. Susubukan naming sagutin ang bawat isa. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click na po ang button. Libre naman at ang bawat bagong video namin ay para lang sa inyo. Ingat kayong lahat. Salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod.